Ito ang VinFast VF3. Ang sasakyan na pwedeng ipalit sa maleta at pang-deliver ng 30 million. Bakit? Kasi hindi halata. Sunog na yung maleta eh. Dilagay mo lang sa kotse, di ba? At kung mahuli man kayo na nanunuhol, meron tayong binibentang wheelchair para siguradong hospital arrest ka. Itong VinFast VF3, mukha siyang mini SUV. Parang golf cart na nag-abroad. Parang remote control car na nagkaroon ng ORCR. At higit sa lahat, parang sasakyan na pag nakita mo, unang sasabihin mo, oh, ang cute. Today, aalamin natin yan. This is an ultra-compact two-door, 4-seater electric crossover made for city driving. May 43 horsepower ito at 110 Newton meters of torque. Yung baterya niya, around 18.3 to 18.94 kilowatt hours. So it claims a range of 210 kilometers. Ngayon, real world, around 150 to 170. Anong starting price? 740,000 pag binili mo. Pag nag-subscribe ka sa baterya, bumababa yung presyo na 590,000. Saan ka makakita ng ganun? Ito ang tanong. Is this just a cute little toy or is this the future of city mobility? Tara, testingin natin. Guys, first time ko lang nakita itong kotse na to and first time ko lang na-drive. In fairness, no? Ha? Kailangan Continental, no? Baka mas mahal pa sa auto, eh. Pag nagpita mo ng Continental to. Pero, dude, I'm really surprised. I'm really surprised. There's less kalampag than I expected. Although, medyo dinig mo ang Pilipinas dito, pero not as bad as the Jeep, di ba? Yung Jeep, puta, pati Taiwan, dinig mo eh. Sobrang lapit eh. It is so cool! Di ba? Parang RC. Tapos ako bigla lalabas, di ba? Ayaw. Guys, car is pretty well built. It's pretty well built. So I was expecting, di ba? For the price, even at full price, guys, without the battery subscription, which is like $1,600 a month, ano? It's like 700-something thousand for the car. 750, I think. Lahat ng lubak, ano ko, si Direk. Mamayang konti, kailangan namang hihilot eh. Nakakontorsionist sa likod eh. Guys, dinala natin siya sa rough road. Now, when I say rough, hindi na makapareho sa China ang ginawa natin kasi baka magpulot ka ng pyesa pag ginawa natin yon. We're talking about kalsada sa Manila. At honestly, mas okay siya kaysa expected eh. Mas konti yung kalampag than I expected kasi 700,000 na kotse. Hindi siya kasing sama ng ibang maliliit na sasakyan na pag nadaan sa lubak, parang nagre-resign na lahat ng tornilyo. Pero dahil maliit siya, ramdam mo talaga ang daan. Dinig mo ang Pilipinas. Dinig mo ang gulong. Parang sinasabi ng kotse, boss, EV ako. Hindi ako soundproof na studio. Pero nakakatuwa siya. Parang remote control na kotse. Madaling i-drive, madaling ipasok, madaling iliko. At dahil maliit, parang kanina pa natin pinagdidiinan yung maliit. Parang kahit rough road, game siya. Hindi siya pang hardcore off-road, pero for city shortcuts, barangay roads, village hump, depende lang. Kung sa Green Hills yan, baka matanggal yung pinto. At mga kalsadang mukhang iniwan ng DPWH sa season finale. Yun, wide open. Baka bumilis pag gumanon ako eh. Para sa aeroplano. Ganda ng preno. This is really cool, Val. Ito yung turning radius niya. Talagang maikli. Pare, tulin. Oh? Diba? Galing. Guys, huwag niyo pinagtatawanan ng 43 horsepower. Pero 43 horsepower lang ito. So, huwag kayong umasa. Nahahabulin ito ang Ferrari. Pero dahil electric motor siya, instant ang response. Si Direk nabaon sa likod. Hindi ko alam kung nabuhay pa. Pero wala na, hindi na makita. Mabilis siya sa city speed, especially pag traffic. Ang tulin niya,
for what it is. Yung tunog niya, parang eroplano na maliit. Yung whine ng EV motor, may charm. At surprisingly, maganda ang preno, humihinto. Hindi siya yung pag-apak mo, may suspense muna na responsive siya, confident. Pero ito ang honest opinion ko. Hindi ko dadalhin ito sa superhighway. NLEX, SLEX, SC-TEX, kung anong text pa yun meron. Not because it can't move, because it will move. Pero dahil maliit siya, kapag katabi mo na ang bus, truck at SUV, na bigla mong maaalala lahat ng kasalanan mo sa buhay. Kasi pag nabangga ka niyan, pati kaluluwa mo, hindi magsusurvive. This is a city warrior. Sa city traffic, panalo siya. Sa short trip, panalo siya. Sa daily errand, panalo siya. Pero kung araw-araw ka sa expressway, baka kailangan mong magdasal ng konti bago ka mag-overtake. This is the perfect mobility car for traffic-infested cities na mahirap ang parking, you know? Diba? Pare, the steering, I mean, the road feel is pretty good. Normally, cars like this, ito, subukan natin. Okay ka? Ha? Ano yung tutunog sa likod? May gamit? Baka yung lagari ni Doc yun. Pag naglalagari siya ng tuhod. Normally, cars this small and cars that are built for something like this, they feel like golf carts. You know, napaka-flimsy ng steering. And I've experienced that with the Jetour ice cream. You know, the Jetour ice cream is at 500,000 something. The Wuling, it's the same as the Jetour. The iCar, yung mga maliliit nila. Guys, that's like $500,000 pesos na rin. Nothing, and I will say it again, nothing compares to the joy of driving this car. Because I've driven all of them, you know, I've played with all of them. I didn't get the same feel as I did on this car. Suspension naman. In fairness, maayos Walang hagis, walang tapon. Hindi siya lumulutang-lutang na parang bangka. Yung walang cutting na bangka. Hindi rin siya sobrang tigas na bawat lubak may personal message sa spine mo. For a small EV, okay ang suspension tuning niya. And of course, dahil maliit ang wheelbase, nararamdaman mo pa rin ang imperfections ng kalsada. Very acceptable and very enjoyable siya. Kasi nga ang cute Kahit hindi ka cute, pag lumabas ka, cute ka na rin. Isipin mo na lang kung si hybrid ang drive niyan. Eh di ang daming chicks niyan. This car is not trying to be a luxury cruiser. It's trying to be a practical urban transport. And for that purpose, King Panda approves siya. Handling is actually fun. Smooth cornering, madali siyang ikabig, madali siyang iapak, madali siyang ipark, madali siyang isingi. Ito yung kotse na pag nakita mo sa parking space na hindi kasya sa normal car, ikaw, confident ka pa rin. Makakasingit ka. Parang alam mong may syota na, sisingit ka pa rin dahil confident ka na mapapasagot mo. Rear-wheel drive pa siya. So, may kakaibang fun factor. Hindi naman siya drift machine. Huwag tayong magpanggap. No? Pero dahil maliit, magaan at responsive, enjoyable siyang i-drive. Sa city, ang dali niyang kaibigan. There are sedans that perform worse than this. Suspension's pretty tight, you know? Medyo, kasi maikli. So, yung body roll niya talagang mas konti and it's low to the ground. So, it has that going for it. So, Michael Schumacher maneuver tayo dito. Smooth, oh. Smooth siya kumorner. Wow. This is... Iwanan natin, Fortuna. Iyan, gawin ako na. Kita mo, naunahan natin. Umiiyak na yung diesel, di ba? Hindi pwera na-excite si King Panda sa isang sasakyan, wala nang negative, no? Lahat ng kotse meron naman. So, number 1, road noise. Dinig mo talaga labas. Dinig mo ang gulong. Dinig mo ang rough road. Dinig mo ang kapitbahay na may opinion sa buhay mo. Dinig mo yung pinag-uusapan sa kabilang BIOS. Kasi yung BIOS maingay din. Needs more insulation. Number 2, yung size. Yes, charm niya ang pagiging maliit. Pero limitation din niya yan. Kung malaki ang pamilya mo, kung marami kang dala, kung madalas kang long drive, hindi to para sa'yo. At kung ang mga anak mo ay kung kumain ay 12 longganisa,
bawat meal ay hindi talaga kayo magkakasya. Number 3, highway confidence. Again, kaya niya. Pero personally, I would be so afraid to bring this regularly sa superhighway. City car siya. Doon siya bagay at doon siya ginawa. I mean, I would be so afraid to bring this thing on NLEX. Hindi ko alam. So, like I said, we haven't researched it, I haven't seen, I haven't, safety, whatever. But around town, and I'm sure VinFast has done its due diligence and technology research regarding safety. But, direct tolerable eh. Wala, where's Sub-Saharan White Plains again? Oh my God. I rarely stick my neck out for a car, but this revolutionizes the mobility industry. It does. It really does. VinFast did not pay me for this. Wala nga mabigay na unit na pandemo. Nanghiram pa ako sa doktor. Di ba? Now I know why they cannot keep this car in stock. It's because, and now it's probably even going to be worse kasi, we're going to come up with this video. But well put together, even sa rumble strip, di ba? Hindi siya yung so maririnig mo talaga. Yung footprint niya maliit. Ako, yan ang charm niya eh. So, the final verdict. The VinFast VF3 is not just a cute EV. This is a mobility statement. It revolutionizes the idea of what a city transport system or car needs to be. At 740,000 or 590 with a battery subscription, you get an electric vehicle that is cheap to run, easy to drive, fun to customize, and perfect for short city traffic. And by the way, kung iniisip nyo makikipagsuntukan kayo sa mga GSM driver pag-charge ng baterya, siguro pwede naman kayo magsaksak sa bahay, parang cellphone nyo. Pag uwi nyo sa bahay, i-charge nyo. Pag gising nyo, full battery na siya. Diba? Hindi kailangan makipag-away. So now I understand why they cannot keep this car in stock. Kasi sa traffic ng Pilipinas, minsan, hindi mo kailangan ng malaking sasakyan. Kailangan mo ng maliit, matipid, at cool, at may dating. The VF3 is not for everyone. Pero for students, small families, city drivers, condo owners, short trip users, business errands, or even companies para sa mga ahente nila, and people who just want an affordable EV with personality. This makes a lot of sense. The King Panda verdict, panalo sa city, panalo sa tipid, at panalo sa charm. Parang golf cart, pero golf cart na may pangarap, may rehistro, at may kayang baguhin ang mobility game. The VinFast VF3, maliit ang size, malaki ang dating, at kasya ang 30 million dito. Kaya huwag ka na mag-deliver ng maleta. Gasgas na yan eh. Ito na lang. Pag-deliver mo, sama mo na yung auto. Bigay mo na yung susi. Hi, this is King Panda of King Panda Garage and the King Panda Show. Please subscribe to my YouTube channel and all our social media channels and visit our website, King Panda PH. At kung nagtataka kayo bakit ako naka-wheelchair, kasi hanggang ngayon hindi nyo pa binibili. So kung binili nyo yung wheelchair, by that time, wala nang stock at tatayo na ulit ako. So I see you guys later.